lapis. Palakpak sa lamok. Gawin natin. Palakpak sa presidente. Ganyan. Palakpak kay Lord. Sa pasang Pilipinas. Alam po siya. Habang lumalapit ang ating pastor, nakangiti. Salamat po sa Panginoon. Ilan po sa inyo ang masaya sa umagang ito? Magsabi ng amen. Hallelujah. Okay lang po sa inyo. Awin muna tayo sa guro. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Tayo ng lahat ay tumiti. Awitin natin for He is glorious. Hallelujah. Worthy to be sa langit, salamat po sa buhay at lakas na mayroon kami sa umagang ito, dakilang Diyos, sapagkat ang buhay na nasa amin ay magagamit po namin sa paglilingkod po sa iyo, sa pagbibigay ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa iyong harapan. Maging sa mga oras na ito, dakilang Diyos, salamat po sa iyo at patuloy po namin ipinagkakatiwala ang pag-aaral po ng iyong mga salita, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang magturo po sa amin, umatnubay at gumabay, dakilang Diyos. Panginoon, salamat sa iyo at pangyari ang iyong banal at sakdal na kalooban sa aming pagkalagnaan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos na tunay at buhay. Amen. Sa aklat ng unang Samuel, 30. Mababasa po natin dyan yung kasaysayan ni David at ng kanyang mga tauhan. Si David ay nagpunta sa Pelistio na ang layunin ay hindi upang makipaglaban, kundi upang sumama sa labanan na makapangyayari. Kaya lang, pagdating nila doon, sila ay nireject ng mga prinsipe. Ibig sabihin, si David at ang kanyang mga kasama ay hindi nila pinayagan na makasama sa labanan. Pero
kay David ay wala siyang tutol sa kanilang gagawing pagkikisama sa labanan. Yun nga lang, yung mga prinsipe ay nireject sila. At nandoon nakapaloob yung pag-aalinlangan sa grupo ni David. Kaya po nang sila ay hindi pinayagan, so wala po silang nagawa, kundi sila ay bumalik sa Siklag. Habang sila ay paroon, naglakbay po sila ng 3 araw pabalik sa bayan. Makikita po yan sa aklat ng unang Samuel 30 talatang 1. Yun na po bang nakita? Yan. Pwede pong pakibasa yung talatang 1. Sige po, nakita niyo na po. Sige po, pakibasa po. Unang Samuel, 1 Samuel chapter 30 verse 1. Ikatlong araw na nang sina David ay makabalik sa Ziklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Yan, salamat po sa Diyos. So maliwanag dyan, naka-experience na sila ng rejection, hindi pa sila pinagkatiwalaan ng mga prinsipe. Hindi ba? At sa pagdating nila sa bayan, mayroon pa silang nakita na hindi po nila inaasahan na mangyayari sa kanila. Ano po yun? Yung sinalakay sila ng mga Amalekita. Hindi lang basta sila sinalakay, kundi sinunog ang buong bayan. Ano ang una mong gagawin o ginagawa kung ikaw ay may problema at nasa panahon ng kabagabagan? Bawat isa po sa atin ay may nararanasang problema. Tama po ba? Ayan. O kabagabagan o troubles. Ngunit hindi lahat ay magkakatulad ng ginagawa sa panahon na dumating sa buhay natin ang mga problema at mga kabagabagan. Ayan. Si David ay isa sa mga pinakilala sa Biblia na nakaranas ng maraming problema. Amen po ba? At mga kabagabagan. Ngunit sa kabila ng maraming problema at kabagabagan, si David ay naging matagumpay sa lahat ng mga yaon. Tingnan po natin, anong ginawa ni David sa panahon ng kanyang kabagabagan? Ang sabi ni Pastora ay magtanong kay Yahweh. Mayroon bang ibang sasagot? Ano ang ginawa ni David sa panahon ng kanyang kabagabagan? Nanalangin. Ayan. Sa unang Samuel 30, talatang 1 hanggang 6, mababasa natin yan ang bayan ng Siklag ay sinalakay ng mga Amalekita at sinunog. Ito ang ano. Nung sila pumunta sa mga Filistiyo, alam kaya nila na mangyayari sa kanila. Meron kaya silang naririnig na mangyayari sa kanila yung bagay na yan? Di po ba hindi? Bakit? Kasi kung alam nila na aatakihin sila ng mga Amalekita, aalis pa kaya sila? Magkikijoin kaya sila sa labanan? Di po ba hindi? Amen? Dahil sa hindi nila alam na gano'n ang gagawin ng mga Amalekita, kaya umalis lahat ng mga kasamahan ni David upang makijoin sa labanan. Pero hindi nila sinaktan ang mga babae at mga bata na naroon.
ang ginawa ng mga Amalekita ay sinunog ang bayan. Madali po bang masunugan? Di ba? Mahirap. Mahirap, lalo na kapag sinadya. Okay lang sana masunugan kung aksidente. Di ba? Pero kung sinadya, yung pagkakasunog, mahirap tanggapin. At hindi madaling magpatawad. Amen? Pero dito ang sabi, ang mga babae at lahat na nandoon ay dinalang bihag ng mga Amalekita kabilang ang kanyang asawa. So kasama po yung mga asawa ni David. Dahil dito si David kasama ang buong bayan na nasa kanya ay umiyak. Talatang 4, pakibasa po. Dahil dito hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiiyak. Ayan, ano. Dahil dito si David kasama ang buong bayan na nasa kanya ay umiyak hanggang sa sila ay mapagod na umiyak. Nakakapagod din pala, ano? Ang umiyak ng umiyak ng umiyak. Amen? Amen. Ayan. Pero may dahilan yung kanilang pag-iyak. Diba? May dahilan at makatwiran yung kanilang pag-iyak. Amen? Ayan. Ang sabi dyan, halos mawala na sila ng lakas na umiyak dahil sa mga naranasan ng bayan at ng mga pagkuha ng kanilang mga mahal sa buhay. Malungkot na karanasan yun. Amen po ba? Kaya dyan ang sabi, at nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na siya ay, talatang 6, pwede pong pakibasa. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ayan, balisang-balisa si David. Ilan sa inyo naka-experience po kayo na kayo ay balisang-balisa? Balisang-balisa kayo dahil wala kayong makain. Balisang-balisa ka dahil wala kang magastos. Balisang-balisa dahil walang pera. Di ba? Na-experience po natin mabalisa. Amen po ba? Ayan. At lalo na, sa halip na si David ay alalayan ng kanyang mga tauhan, anong sabi? Pinagsasalita siya ay batuhin ng kanyang mga tauhan. O mga kasamang mandirigma. Madali po ba yun? Mahirap. Amen? Amen po ba? Hindi madali yung kanyang nararanasan sa mga oras na yan. Sapagkat alam naman natin si David kung paano siya makipaglaban. Kung paano siya makipagdigma at kung paano siya ay nagtatagumpay. Amen? Kaya lang pagdating diyan sa talatang yan, nagkaroon ng matinding pagkabalisa si David dahil sa hindi siya sinuportahan ng kanyang mga tauhan o kanyang mga kasama. Ilan sa inyo, ilan sa atin o mga nagpapagamit sa Diyos, na-experience natin mabalisa dahil una, walang sumusuporta sa iyo. Alam niyo po, madaling magpagamit sa Diyos kung alam mo may susuporta sa iyo. Amen? Di ba? At madaling mag-resign sa trabaho
kung alam mo, sa pagmimisyon na yung gagawin, may susuporta sa'yo. Amen? Napakadali lang nun. Dito nga, may narinig ako noong isang testimony. Ang sabi niya, nag-resign siya sa trabaho dahil nalaman niya na mayroong susuporta sa kanya. Kaya nung marinig ko, ang tanong ko sa sarili ko, paano kung wala susuporta sa kanya? Magpapasya pa ba siya magpagamit sa Diyos? Maglilingkod pa kaya siya sa Diyos? Pupunta pa kaya siya sa lugar kung saan siya gagamitin ng Diyos? Alam mo sa sarili mo, walang susuporta sa iyo. Madali ba magpasya para sa iyo? Hindi. Amen? Mababalisa ka talaga pagdating sa lugar na iyon. O baka hindi ka pa makarating sa lugar na iyon, mababalisa ka na. Hindi ka pa nakakaalis sa bahay mo, mababalisa ka na. Dahil, alam mo, walang susuporta sa iyo. Si David, hindi siya sinuportahan ng mga tauhan niya. Amen po ba? Amen? Amen. Kaya anong sabi? Sa huling talata o bahagi ng talatang 6, mayroong ginawa si David. Ayan, sa halip na siya ay magmukmok, sa halip na siya ay mawala ng pag-asa, sa halip na siya ay umalis na lang, pwede naman yung gawin yun, di ba? Totoo nga, tayo nga, di ba? Mga lingkod ng Diyos, kung walang susuporta sa'yo, pwede kang umalis kung saan ka naroroon. Amen? Amen? Diba? Kaya maraming umalis sa ministry dahil walang sumusuporta. Diba? Dahil sa kabalisahan na nararanasan niya, umalis. Nagugutom siya eh. Wala siyang makain, wala siyang malapitan. Hindi siya makahingi ng tulong. Hindi siya makapagsabi sa mga pinagpapagalan niya. Amen? Amen. Sa amin, bawal po yung ganun eh. Yung wala kang makain, sasabihin mo sa membro, bawal sa amin. Mahihingi ka. Disciplinary action. Bawal din sa amin yung magparinig sa pulpito ng iyong pangangailangan. Kasi nagpapagamit ka sa Diyos, hindi para sa sarili mo. Amen? Kaya lang, may mga kasama rin kami na ganoon. Dinadaan sa pulpito. Kahit bawal. Ayan, ano. Pero, pinagtitiisan na lamang siya ng BOT. Board of Trustees. Alam na nila yung ginagawa noon. So, ganun, ano? Ngayon dito, may ginawa si David. Sa halip na umalis sa bayan na yun, sa halip na iwan niya yung mga takuhan niya na hindi naman siya sinuportahan, muntik na nga siyang batuhin, sa halip na siya umalis, ang ginawa po niya, ang sabi siya ay, nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Siya'y dumulog sa Diyos. Pero alam niyo po ba, madali lang sabihin yan eh. Kasi hindi tayo ang naka-experience. Paano kung tayo mismo ang maka-experience noon? O sabihin po natin, hindi naman sinunog yung bayan. Kung saan ka naroroon. Sabihin natin, hindi sinunog ang church nyo. Kung saan kayo naroroon. Sabihin na lang natin na hindi ganoon ang sitwasyon. Naroon ka na lang sa kalagayan ng pagkabalisa sa maraming bagay. Yan. Mananatili ka pa ba sa pagtawag ng Diyos sa buhay mo? Madali mag-preach tungkol sa blessings. Di ba? Madali mag-preach ng comfort.
Amen? Paano kung tayo ang nakakaranas ng discomfort? Paano kung tayo hindi nakaka-experience ng blessings? Mananatili pa ba tayo sa pagkapagamit sa Diyos? Sasabihin pa ba natin, narito ako, Panginoon. Maglilingkod sa iyo habang ako'y masagana. Amen? O, tingnan nyo. Maglilingkod ako, Panginoon, habang may natatanggap akong blessings. Amen? Paano kung ma-experience natin yung gaya ni Pablo? Sa yuban, na-experience na yung kahubaran, kagutuman, di ba? Paano na kung mararanasan natin yun? Pag-uwi mo, galing ka sa gawain, pag-uwi mo sa bahay mo, wala kang makain. Di ba? Ang sabi na iba, magpapasting siya. 40 days. Oh, ang iba naman, 15 days. Amen? Tingnan nyo, nalampasan nyo pa ang Panginoong Isus sa fasting. 15 days? Isa lang talagang Panginoong Isus, ilang days lang? Ha? 40 days? Ibig sabihin, nalampasan nyo pa siya. Pero dito si David, ang kagandahan sa kanyang ginawa, siya ay nagpakatibay sa Panginoon. Ano ba ang ginawa niya? Namasyal kaya siya sa ibang bayan? Nag-sightseeing kaya siya sa ibang bayan para malampasan niya yung nararamdaman niya? Di ba maraming walk out? Nag-walk out kaya siya? Punta na lang ako sa ibang lugar para makalimutan yung kabalisahan na kanyang nararanasan. Diba maraming Kristyano, pagka may kabalisahan, nagsasightseeing na lang sila. Ang iba namamasyal kung saan-saan. Kaya sa halip na malampasan niya yung kabalisahan, lalo natatagdagan yung mga problema niya. Pero si David, ang sabi dyan, ang ginawa niya, ito ang ginawa ni David sa panahon ng kanyang trouble. O troubles, at ang kalakasan na tanggap niya sa pagpapakatibay sa Panginoon ay nagbigay sa kanya ng kakayahan upang harapin ang kanyang mga problemang nararanasan. Sa talatang 6, pakibasa po yung talatang 6. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ano pong ginawa ni David? Dumulog siya sa Diyos upang siya ay palakasin. Sabihin ng lahat, palakasin. Palakasin. Dumulog siya sa Diyos upang siya ay palakasin tungkol sa kanyang nararanasan. Ang tanong, paano ba nagpakatibay sa Panginoon si David? Sa pamagitan ng kanyang pagdulog. Ang sabi sa aklat ng mga awit, dito ay makikita po natin kung paano nagpakatibay sa Panginoon si David. Sa aklat ng mga awit, 56. Ang sabi po dyan, mababasa natin na inilagak ni David ang kanyang tiwala sa Diyos. Pakibasa po ng magandang balita. Verse 3 and 4. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang
Diyos. Tanging sa iyo umaasa at nananalig ako. O Diyos, sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. O, yan ang ginawa ni David. Kanino siya umasa? Sa Diyos. Sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, umasa ka sa Diyos. Kapag iba ang inasahan natin, mabibigo lang tayo. Amen. Kapag kapwa mo, inasahan mo, mabibigo ka. Kapag yung inaasahan mo na inaakala mong tutulong sa'yo, at kapag hindi ganoon ang nangyari sa panahon ng kabagabagan, mabibigo ka lang. Luluha ka. Maghihina ka. Amen? Amen. Maglulupay-pay ka. Amen? At magtatampo ka sa kanila. Sabihin mo, alam mo, ikaw na lang ang inaasahan ko, pero hindi ka pa pala maaasahan sa mga panahon na gaya ng ganito. Diba? Magbibigo kayo. At magkakaroon pa kayo ng misunderstanding. Amen? Kasi bakit? Inilaga ko sa tao ang iyong tiwala. Mabibigo talaga tayo. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, mapalad ang tumitiwala sa Diyos. Amen? Gusto mo ba maging mapalad? Gusto po natin maging mapalad? Kanino po tayo dapat magtiwala? Kanino tayo dapat maglagak ng tiwala? Sa Panginoon, sa Diyos na tunay at buhay. Amen po ba? Amen. Sa talatang 11, pwede pong pakibasa uli sa magandang balita. Kasi ang Bible ko ay King James Version. Opo. 56:9-11. Kapag sumapit ang sandaling tumawag ako sa iyo, tiyak na malulupig ang lahat ng kalaban ko, pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan, pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos, sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Okay, tanyo. Yun ang kagandahan kay David na reaksyon sa panahon ng kabagabagan. Amen? Amen. Kapag sa panahon ng problems, sa panahon ng troubles, kapag ang naging reaksyon natin gaya ni David, madaling malalampasan yun. Amen? Pero kapag ang reaksyon natin sa mga nararanasan natin ay palaging negative, niga ka rin. Hindi ka rin makausap marahil ng mga tao. O di kaya naman, hindi ka rin makakausap ng sinumang mga tupa ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya maganda ang reaksyon ni David dito. At magandang gayahin kung kakayanin. Amen? Kung kakayanin, yan ang tanong eh. Ayan. King James kasi ang Bible na nadala ko. Alam niyo po ba, hindi madali, gaya na sinabi ni Pastor kagabi, ang mag-pioneering. I-apply natin sa atin. Hindi po madali ang mag-pioneering. Amen? Lalo na kapag alam mo, walang susuporta sa iyo. Madali mag-yes sa Diyos, madaling iwan ang trabaho, madaling iwan ang asawa mo, mga anak mo, para sa huling sa iyo ng Diyos. Amen?
Ibig ko sabihin iwan, hindi mo naman parang temporary lang naman. Kasi nagpapayunirin ka sa ganitong lugar. Amen? Yan. Madali gawin yun eh. Pero pag nandoon ka na, alam mo sa sarili mo, walang susuporta sa iyo, wala kang pagkukunan ng source of income, wala kang income, hindi madali pumunta. Amen? Siyempre, tao lang tayo eh. Kailangan din ng magkain. Natutuloy sa ating mga katawan. Pero dito, masabi, lubos akong umasa, may tiwala ako sa Diyos. Ang sabi ni David, lubos, sabi ng lahat, lubos. Lubos. Ayan, hindi kalahati. Hindi 1/4. 3/4, hindi 3/4. Kundi sabi niya lubos. Pag sinabing lubos, 100% may tiwala ka sa Diyos. Amen? Kaya dapat ganun ang buhay po natin sa harapan ng Diyos. Lubos na magtiwala sa Diyos. Sabihin mo sa ikatabi, lubos tayo magtiwala sa Diyos. Para hindi tayo ma-disappoint. Para hindi tayo mabalisa. Para hindi tayo mag-quit sa ministry. Amen? Ang sabi pa dyan, si David ay determinado na purihin at patuloy na purihin ang Diyos na tunay at buhay. Ano po sabi dito? Ngunit aawit ako sa 16 ng 59 verse 16. Ngunit aawit ako pagka ang taglay mong pambihirang lakas sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Sabi ng lahat, wagas. Pagkat ika'y muog sa buhay kong ito, at aking kanlungan kapag lugmok ako. Inamin ni David. Kapag siya'y lugmok, tingnan mo nga katabi kung mukhang lugmok na. Kaya sabi ni David, kapag siya'y lugmok, ang sabi niya, ang ginagawa niya, ang iba kaya lugmok kasi natutulog pala, no? Pupurihin kita, tagapagtanggol ko, at aking kalungan. Sino tagapagtanggol ni David? Ang Diyos na tunay at buhay. Napakaganda yun ang maging tagapagtanggol natin sa anumang ating mga nararanasan. Amen? Amen? Si Yahweh ang ating tagapagtanggol at aking kanlungan. Wala nang iba, kundi ang Diyos lamang na buhay. Amen? Diyos kong mapagmahal. So patuloy pa rin niyang pinuri ang Diyos sa kabila ng mga bagay na kanyang nararanasan. Ano bang ginawa niya? Tingnan po natin sa mga awit. Sa 63. Ang sabi dito, talatang 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Dito tayo nagkakamaling minsan eh. Kapag tayo po ay balisa, sinong hinahanap mo? Ha? Ang iba si Bombay. Si Bombay. O kaya si Lending. Ang sabi niya, si Lending pala. Kapag wala ka na malapitan,
Di ba? Wala naman kasing binabayarang buwis yan dito sa Pilipinas eh. Di ba? Kaya lang, nakakagipit. Kasi 5-6. Di ba? Yun naman ang pinakaiiwasan ko sa buhay ko. Yung lending. May nag-aalok sa akin pero ayaw ko. Sabi ko, wala akong iniisip. Pag pinasok ko yan, magkakaroon ako nang iisipin. Di ba? Totoo naman, pag pumasok ka sa lending, wala kang iniisip, naka-focus ka lang sa calling sa'yo ng Diyos, madadagdagan kapag pumasok ka sa lending, kapag pumasok ka kay Mumbai. Ang iba naman, paluwakan na ata. Kasikipan. Di ba? Ano sabi niya? Hinahanap niya ang Panginoon. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Tingnan niyo, hinahanap niya ang Panginoon upang kanyang makita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin sa kamay ko'y nakataas. Tingnan nyo. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisihan, magagalak na umawit ng pagpuring iaalay. Yun ang napakagandang reaction ni David. Positive. Amen? Positive siya. Sa kabila ng kanyang mga naranasan, sa kabila ng mga dumating sa kanilang bayan, naging positive pa rin siya. Tingnan nyo, madaling maapektuhan yung mga kasama niya. Kasi kung hindi sila apektado, hindi sila nag-isip para batuhin si David. Amen? Kaya mahirap din palang kasama yung negatibo lagi ang pag-iisip. Kasi sa halip na makatulong sa iyo, kuminsan, itadawin ka pa. Diba? Amen? Kaya mahirap mag-isama ng mga sala sa init, sala sa lamig ng mga Kristiyano. At mahirap kasama yung mga floating Christian. Pag sinabing floating, sa gawain, pag nasa mood, pag wala sa mood, nasa bahay. Di ba? Moody ang iba. Pag maganda ang naranasan, nasa church, at masaya ng pupuri, naglilingkod sa Diyos, pumapalagpak ang kamay, sumasayaw-sayaw sa gawain ng Panginoon. Pag maganda ang naranasan, pero kapag hindi na maganda ang naranasan, para na siyang estatwa sa loob ng church. Hindi man lang niya maipalagpak ang kanyang mga kamay, hindi man niya magalaw ang kanyang katawan. Observer na lang pala siya kapag hindi maganda ang kanyang nararanasan. Pero kung yung mga kasama ni David, hindi negatibo, hindi ganun sila mag-isip. Kaya ang negatibong Kristiyano, asahan mo pag nag-isip yan, puro negative. Puro negative ang sasabihin sa'yo. O tingnan mo na, pastora, sister, tingnan mo na kapatid, ikaw kasi, maganda ang trabaho mo, umalis ka pa eh. Ang ganda na ng pwesto mo, ang ganda na ng sahod mo, ba't ka pa kasi umalis-alis? Yan ba ang calling sa'yo? Pumunta sa ganitong lugar at magpagamit, ngayon nahihirapan ka na. Diba? Kasi negatibo sila eh. Amen? Amen? Ang sabi siya ay napuri at nanalangin sa Panginoon. Madali ba magpuri sa Diyos kapag hindi maganda ang nararanasan? Mahirap. Diba? Hindi mo nga maitaas ang kamay mo eh.
sa Panginoon. Nakakatamad magtaas ng kamay sa Diyos kapag hindi maganda ang nararanasan. Tatamarin ka magtaas ng kamay kapag walang blessing. Diba? Amen? Mahirap magpalakpak ng kamay kapag hindi maganda ang nararanasan. Yun naman talaga ang totoo. Kapag hindi po natin inamin, mabibilang bukat yan. Pero kapag inamin mo sa Diyos, magkakalaya ka dyan. Amen? Hindi ko naman tinuturo. Yung plural na tinuturo ko. Kapag hindi natin yung kinilala sa Diyos, ayoko nga, hindi magandang naranasan ko kaya hindi ko maitaas ang kamay ko. Hindi ka makakalaya dyan. Mananatili kang observer lang. Ay, nasa ministry na ako, observer pa ba yun? Nagpapastor na ako, observer pa ba yun? Yun nga ang mahirap eh. Pastor ka, pero observer ka pa rin. Nasa ministry ka na, pero observer ka pa rin. Pagdating sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Dapat hindi tayo yung unang apektado sa mga negatibong nararanasan natin pagdating sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Bakit? Hindi mo mahihikayat ang kongregasyon mo kung ikaw mismo hindi pala puri sa Diyos. Kahit nasa panahon ka ng troubles, problems, ipakita mo pa rin sa Diyos na hindi ka apektado. Tingnan mo yung mga kapatid, yung mga membro na hawak mo, maiingan nyo silang magpuri at sumamba sa Diyos na tunay at buhay. Amen po ba? Nung ako po'y nasa Olongapo, sa Sambales, mahigpit ang pastor doon na kasama ko. Pag hindi ka sumama sa practice, hindi ka pwedeng tumugtog ng linggo. Kapag nag-practice ka at na-late ka ng linggo, hindi ka pa rin pwedeng tumugtog. At kapag ang suot ng isang sister, kita ang dibdib, kahit nag-practice ka, kahit maaga ka, hindi ka pwedeng mag-back out sa Diyos. Ganun siya kadisiplina. So kaya doon, natutuwa ako sa mga sister kasi hindi kita ang dibdib. Liig lang, liig. Di ba maganda kapag ikay worship leader, worship singer, backup singer, di ba maganda liig lang ang kita? Amen? Huwag na yung lalim. Kasi mahirap yun, nakaka-distract yun. O, ganun yun, sa Olongapo kami, no? Minsan nga, sumama ko sa practice kasi hawak ko doon acoustic. Practice kami Saturday. Kinabukasan noon, nagsundo ako, tricycle. Nalit ako ng ilang minuto. Pagdating ko doon sa church, tingnan ko yung acoustic kung nandun pa sa stage. Nandun pa sa stage. Pero nakapasok na sa case niya. Ibig sabihin doon, hindi na ako pinayagan, tumugtog kasi nalit na ako. Ayun. Magkasama kami sa ministry. Kasi yun ang rules eh. So, kailangan sumunod. Amen? Amen. Kaya mahalaga yung ganun eh. Kaya doon, wala akong makita na backup singer, worship leader na above the knee. Yung suot niya. Below the knee. Para mag-glorify ang Diyos na tinatbuhay. Amen? Para yung mga kapatid, brothers o sisters man, hindi nakapokus
sa makikita sa iyo. Amen? Sa Diyos na tunay at buhay. So ganun kami sa Olonga po. Pero pagdating ko sa Binalunan, mahigpit pa rin. Ayun, mahigpit pa rin. So ganun, ano? Kaya ibig sabihin, pagdating sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, lahat maayos. Ilan po sa inyo naniniwala, sabi sa Biblia, ang Diyos ay Diyos ng ayusan. Amen? Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Siya ay Diyos ng sabihin mo sa katabi, maging maayos din naman tayo. Kasi siya ay Diyos ng kaayusan. Amen? At ang sabi niya dito sa talatang 6, ang sabi niya, ginunita ni David ang Panginoon o mineditate ni David ang Panginoon. Maganda bang ginawa niya? Maganda, amen? Amen? Laman ka ng gunita ko, samantalang naghihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Sinong iniisip ni David? Ang Diyos. Tanong mo nga sa katabi mo, sinong iniisip mo ngayon? Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkukup, iligaya kong awitan ka. Tignan niyo, ano? Ligaya kong awitan ka, ang Diyos na buhay. Iniisip lagi ni David ang Diyos. Hindi ang asawa niya nung time na yan. Amen? Pag nandito po tayo, sino bang iniisip natin? Kaya nga sabi, magpakatibay tayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat marami tayong mga problema ang nararanasan sa buhay na ito. Amen? Maaaring yung problemang yan ay sa ating pamilya o sa pang-personal na problema. Amen? Ang iba ay maaaring problema sa financial. Yan. Alam mo sa ministry, sabi sa amin noon, nung una kong pumasok sa full-time, alam nyo ba yung Scala Theater sa Maynila? Si Pastor Vic, siguro nakikita niyo yung Scala Theater. Avenida. Scala Theater, bago dumating ng Philippine Rabbit, kung galing ka ng Caloocan. Doon ako unang pumasok sa full-time. Dating lupa ng church yun eh. Sinihan dati yun, sinihan. Nung pumasok ako sa full-time, talagang marami kaming tinitinis. Pagkain, ulam, paglilinis. Buong Scala, lilinisan namin. Lalo na kapag panahon ng tag-ulan, ang tubig nun hanggang tuhod. Lumalabas yung galing sa CR. Ang pagkain pa namin, yung 2 sardinas, 15 katao ang kakain. So ganun kadali yung mga tiisin. Kaya punong-puno ng sabaw yung lumulutang sa sabaw yung kaldero, yung kawali, lumulutang sa sabaw. Mayroon naman doon nagbibigay ng karne kapag linggo. Kaya lang yung karning yun, 3 oras naming pagkukuluan. So ganun grabe, ano? Ganun kagindi yung simpleng mga tiisin lang naman. Kaya problema yan eh, financial eh. Kaya noon, kapag wala kaming extra kanin, lumalabas kami ng Scala. Pupunta kami ng bakery. Kasi hindi pa hindi pa kayang ibsan yung gutom eh. Kaya lumalabas kami, pumunta kami sa bakery, kumakain kami doon ng tinapay. Kaya noon, yung mga itsura namin parang mga Malnourished. Ang itsura namin. So ka na ng buhay, pagpapasok ka sa ministry, hindi laging good, minsan bad. Hindi laging sagana.
minsan kinakapos. Amen? Pero ganun pa man, in everything, give thanks. Amen? Ayan. Kaya kasi David, kaya sabi magpakatibay tayo sa Panginoon. Sapagkat kung gagawin natin ang tulad ng mga bagay na ginawa ni David sa mga awit sa ating binasa, tayo ay tatanggap din naman ng kalakasan mula sa Diyos upang tayo ay maging matibay, matatag. Amen? Sa kabila ng mga problema at kabagabagan na nararanasan natin at mararanasan pa natin. Amen? Kasi hindi naman kaila sa atin habang tayo nagpapatuloy sa pagkapagamit sa Diyos, talagang sa ayaw at sa gusto mo, sa ayaw at sa gusto natin, mararanasan po natin at mararanasan ang problems sa Panginoon. Amen? Ang sabi, magtiwala sa Diyos. Sabihin mo sa katabi, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, manalangin at purihin ang Diyos. Amen? Pagkulay-kulayin ang kanyang mga salita at mga pangako. Ang sabi sa Hebrews 13 verse 5, hindi niya tayo iiwan, di pabayaan. Amen po ba? Minatali ko kasi nag-type out. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo sa mga sandaling ito. Hallelujah. Sa ating pong pagkatayo, ating pong alalahanin ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos. Alalahanin po natin habang tayo nagpapagamit, tumutugon sa pagtawag sa atin ng Diyos. Kumusta po ba, kapatid, ang iyong nararanasan? Kumusta po ba ang buhay paglilingkod sa Diyos? Buhay pagpapagamit? Buhay paggawa, pagganap ng kalooban ng Ama na nasa langit sa atin? Kumusta po ba? Na-experience po ba natin gaya ng na-experience ni David? O maaaring hindi natin naranasan yung masunog gaya ng nangyari sa siklatan na sinunog ng kanilang mga kaaway. Maaaring problems, trials, circumstances sa buhay, financial problems, family problems, yan ang magpapaapekto sa atin sa paglilingkod at pagpapagamit sa Diyos. Ang kaaway na Diablo, tatlong bagay lang ang kanyang sandata sa atin. Una, yung pride. Pangalawa, sex. Pangatlo ay pera. Kung yung tatlong yan sama-samang umatake sa atin, mananatili pa ba tayo sa pagpapagamit sa Diyos? Kung yung tatlong yan palaging umatake, maglilingkod pa ba tayo sa Diyos? Maraming mga hindrances sa buhay tayo may experience, mga hadlang, mga sagabal sa buhay. Habang tayo nagpapagamit sa Diyos, ang tanong, mananatili pa ba tayo? Ang dapat po natin gawin, tayo po ay magpakatibay sa Diyos, magpakalakas sa presensya ng Panginoon. Pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay natin, maging ang ating pamilya o mga anak man, pagkatiwala natin sila sa Diyos na tunay at buhay. Gawin po natin yung pagkatawag ng Diyos sa buhay po natin. Panalangin natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos.
Alam mo